Sa sandaling inutusan ng Dragon Emperor ang lahat ng mga dragon na atakihin si Lin Moyo ng sabay-sabay, ang lahat ng mga dragon ay agad na sumugod patungo kay Lin Moyo at sa kanyang skeleton army. Sa mismong sandaling yun, isang malakas na enerhiya ang pumutok ng diretsyo mula sa gitna ng palasyo ng Dragon Emperor at kumawala sa kalangitan. Ang pulang-pulang malakas na enerhiya na ito ay nakikita sa buong lugar. Sa sandaling lumitaw ang enerhiya, ang lahat ng mga Dragon Warrior ay nagsimulang sumigaw, ang ilan ay sumigaw, ang Dragon Ancestor Blood Pool ay bumukas, habang ang iba ay pinigilan ng kanilang mga kasama mula sa pagsulong at sumigaw, huwag kang pumunta doon, pumunta ka rito. Ang isa pang dragon ay masayang sumigaw, hanggat pumasok tayo sa Dragon Ancestor Blood Pool, maaari tayong maging mas malakas at umunlad. Samantala, si Lin Moyo ay nasa ilalim ng napakalaking presyon at halos hindi makagalaw. Tumingin sa Dragon Ancestor Blood Pool, nagngalit ang ngipin ni Lin Moyo at sinabi, "Peste, hindi ako makagalaw." Kasabay nito, isang dragon pagkatapos ng isa pa ang nagsimulang tumalon sa Dragon Ancestor Blood Pool. Ang buong hukbo na naghahanda na atakihin si Lin Moyo ilang sandali lamang ang nakalipas ay nagsimulang lumipad papasok sa Blood Pool, at sa sandaling pumasok sila, ang pool ay nagsimulang kumulo ng marahas. Ang mga dragon na pumasok sa pool ay nakaramdam na sila ay nagiging hindi kapani-pani walang malakas sa ilalim ng mga epekto nito. Ang isa ay sumigaw, napakalakas na enerhiya, habang ang isa ay masayang sumigaw, uunlad ako. Gayunpaman, ang isa pang dragon ay biglang napansin na may nangyayari sa kanyang katawan, at nakatitig ng may pagkabigla, ano ang nangyayari sa aking katawan? Hindi nagtagal, ang kanyang katawan ay nagsimulang tuluyang matuno. Sumigaw ang dragon, ang aking katawan ay natutunaw. Sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay natunaw, nag-iwan lamang ng kanyang kalansay. Ang parehong bagay ay nagsimulang mangyari sa iba pang mga dragon na pumasok sa Dragon Ancestor Blood Pool. Nang makita ang ilan sa kanilang mga kasama na natutunaw ng ganito, ang mga dragon na malapit nang pumasok ay agad na umatras dahil sa takot at sumigaw. Ano ito? Ang isa pang dragon ay sumigaw. Iyan ba talaga ang Dragon Ancestor Blood Pool? Ang mga dragon ay agad na nagsimulang tumakas mula sa lugar. Ang isa ay sumigaw, hindi, ayokong pumasok sa Dragon Ancestor Blood Pool. Habang ang isa ay sumigaw, ito ay isang bitag. Noon lamang, ang Dragon Ancestor Blood Pool ay nagsimulang magbago. Isang puwersang parang vortex ang nagsimulang mabuo sa loob ng Blood Pool, at sa sandaling ito ay lumitaw. Ang mga dragon na tumangging pumasok at sinusubukang tumakas ay biglang hinayla patungo sa pool. Ano ang nangyayari? Sila ay sumigaw ng may takot, hindi nagtagal. Ang puwersa ng Dragon Ancestor Blood Pool ay nagsimulang kaladkarin ng lahat ng sila papasok sa vortex. Hindi, ayokong pumunta. Sila ay sumigaw habang ang malakas na puwersa ay patuloy na hinihila sila papasok sa Blood Pool. Samantala, tumingin si Lin Moyo sa Dragon Emperor at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang iligtas silang lahat, o sinusubukan mo silang saktan? Pagkarinig ng tanong ni Lin Moyo, sumagot ang Dragon Emperor, ito ay isang kinakailangang sakripisyo. Dapat nating gawin ito upang manalo. Sa mismong sandaling iyon, ang enerhiya ng pananampalataya ay muling nagsimulang damaloy sa katawan ni Lin Moyo. Ang espasyo na pumipigil kay Lin Moyo na kumilos ay nagsimulang lumuwag, at si Lin Moyo ay nakagalaw muli. Naramdaman ni Lin Moyo na bumabalik ang kanyang lakas at sinabi, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nagtitipon sa loob ko, ang nakapaligid na espasyo ay lumuwag. Sinamantala ang enerhiyang ito, agad na inactivate ni Lin Moyo ang kanyang skeleton wings at sumugod patungo sa Dragon Emperor ng buong bilis. Nang makita si Lin Moyo na kumikilos at sumusugod patungo sa kanya, ang Dragon Emperor ay nagulat, ano, paano mo nagawa yon? Binaliwala mo ang epekto ng Space Locking Pearl. Pagkatapos ay ipinatawag ni Lin Moyo ang kanyang karit at itinaas ito upang umatake. Sa isang tawa, sinabi ni Lin Moyo, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ating mga lahi. Sa sandaling matapos magsalita si Lin Moyo, inilunsad niya ang kanyang atake patungo sa Dragon Emperor. Nang makita ang paparating na atake, itinaas din ng Dragon Emperor ang kanyang mga kuko at umatake sa parehong oras. Ang kanilang mga atake ay nagbanggaan, na lumikha ng isang malakas na epekto. Naramdaman ang napakalaking pagtaas ng kapangyarihan sa likod ng atake ni Lin Moyo. Ang Dragon Emperor ay bahagyang kinabahan at nagtanong, paano biglang tumaas ng husto ang iyong lakas? Sumagot si Lin Moyo, walang komento. Samantala,
Ang live na paningin ni Lin Moyo ay patuloy na nai-broadcast sa buong mundo ng tao. Nang makita si Lin Moyo na nangingibabaw sa Dragon Emperor, ang lahat ay labis na nasiyahan at nagsimulang mag-cheer para sa kanya. General Lin, sirain ang buong Dragon Clan sa isang hampas. Ang kasiyahang ito ay mararamdaman sa bawat tao sa mundo ng tao. Bumalik sa gitna ng labanan, matapos ilunsad ang kanyang atake, agad na inactivate ni Lin Moyo ang Bone Chain. Ang mga kadena na gawa sa buto ay kumawala patungo sa Dragon Emperor, sinusubukang hulihin siya. Gayunpaman, ginamit ng Dragon Emperor ang batas ng bato upang kontrahin ang atake. Ang malalaking bato ay lumitaw ng sunod-sunod, humaharang sa mga Bone Chain ni Lin Moyo. Agad na ginamit ni Lin Moyo ang batas ng panahon bilang kontra. Nang makita si Lin Moyo na gumagamit ng batas ng panahon, ang Dragon Emperor ay nagulat at sinabi, "Naunawaan mo ang batas ng panahon." Sa mismong sandaling yon, ang enerhiya ng pananampalataya ay nagsimula ring dumaloy sa mga Bone Chain ni Lin Moyo. Ang kanilang kapangyarihan ay agad na tumaas, marahas na winasak ang mga hadlang na bato ng Dragon Emperor habang ang mga kadena ay nagpatuloy sa pagsulong patungo sa kanya. Nang makita ito, ang Dragon Emperor ay lihim na nagngalit ng kanyang mga ngipin at bamulong, "Peste, hindi ito maganda." Sa sandaling matapos siyang magsalita, ginamit ng Dragon Emperor ang kanyang kapangyarihan sa bato upang lumikha ng isang malakas na pagsabog. Ang puwersa ng pagsabog ay nagtulak kay Lin Moyo ng bahagya paatros. Ngunit mabilis na nagpakatatag si Lin Moyo. Sinamantala ang pagkakataong ito, ang Dragon Emperor ay agad na lumipad patungo sa Dragon Ancestor Blood Pool. Habang tumatakas, sumigaw siya kay Lin Moyo, "Binata, tapos na akong makipaglaro sa iyo." Nang makita siyang tumakas, agad siyang hinabol ni Lin Moyo at sumigaw, "Saan ka pupunta?" Gayunpaman, sa oras na iyon ng Dragon Emperor ay nakarating na sa Blood Pool. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya ng diretso sa Dragon Ancestor Blood Pool. Sa loob ng Dragon Ancestor Blood Pool, ang katawan ng Dragon Emperor ay nagsimulang umikot sa paligid ng gitna ng pool. Habang pinapanood siya mula sa labas, si Lin Moyo ay naguluhan at nagtaka, ano ang makakamit ng pagtalon sa pool? Ang Dragon Emperor ay tumawa mula sa loob ng pool at sinabi, "Binata, sa pagkakataong ito ay tiyak na mamamatay ka. Walang sino man ang makakapagligtas sa iyo." Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang Dragon Emperor ay naglabas ng isang malakas na ungol. Ang lahat ng kapangyarihan na nasipsip ng mga dragon sa loob ng Dragon Ancestor Blood Pool ay nagsimulang dumaloy patungo sa kanya at pumasok sa kanyang katawan. Nang makita ito, si Lin Moyo ay bahagyang nagulat at sinabi, "Ang enerhiya sa Blood Pool ay nagtitipon." Habang ang lahat ng enerhiya ay nag-converge sa isang lugar, nagsimula itong gumawa ng kakaibang epekto sa katawan ng Dragon Emperor. Ang mga pulang-pulang simbolo ay nagsimulang kumislap sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ang biglang pumutok mula sa loob ng Dragon Ancestor Blood Pool at kumawala sa kalangitan. Pagkatapos ay isang tinig ang lumitaw mula sa loob ng pool at nagtanong sa Dragon Emperor ng isang katanungan. Ang Dragon Emperor ay nanginginig at sumagot, "Panginoon ko, nabigo ang misyon, tapos na ako." Pagkarinig nito, ang hindi kilalang tinig ay mahinahong sumagot, "Ganoon pala yon." Sa sandaling yon, isang higanteng dragon na ganap na gawa sa bato ang lumitaw. Dumating ito sa harap ni Lin Moyo at nagtanong ng may seryosong tono, "Ikaw ba ang pumatay sa aking angkan?" Pagkarinig nito, ngumiti si Lin Moyo at sumagot, "Ang iyong angkan." Sila ay walang iba kundi mga halong dugong dragon. Bilang isang tunay na higanteng dragon, pakikialaman mo ba ang kanilang pagkamatay? Ang higanteng stone dragon ay malamig na sumagot, "Maaari kong durugin ang mga halong dugong dragon na ito kailanman ko gusto. Ngunit walang ibang pinapayagan. Kung titigil ka ngayon, maaari kong iwan ang iyong bangkay ng buo." Tumingin si Lin Moyo sa higanteng dragon nang may seryosong ekspresyon at sinabi, "Walang saysay ang pag-uusap, gawin na natin ito." Pagkarinig sa mga salita ni Lin Moyo, ang higanteng dragon ay nagalit. Ang kanyang ungol lamang ay naging sanhi ng pagyanig ng lahat ng mga bato sa nakapaligid na lugar. Hindi mabilang na mga bato ang nagtipon at nagsimulang sumugod kay Lin Moyo. Ang hindi kilalang dragon ay naglunsad ng kanyang atake at umungal, "Mamatay ka, binata." Nang makita ang paparating na atake, si Lin Moyo ay naging ganap na seryoso.